Hello po sa mga mahal kong listeners, magandang araw po sa inyong lahat. Ako na naman po ito ulit, ang inyong tagapagsalaysay, si Miss Winnie, at ito ang ating kwento. Masarap ako magmahal kasi kapag ako ang nag-alaga, todo-todo talaga. Walang arte, walang tinitira para sa sarili ko. Kung anong kailangan ng babaeng mahal ko, ibinibigay ko. Handa akong protektahan siya sa lahat ng pwedeng manakit sa kanya at mananatili ako sa tabi niya kahit iwanan pa siya ng buong mundo. Ganyan ako magmahal, walang kahit anong kondisyon. Kasi ang tanging gusto ko lang naman na kapalit, makita ko lang siya na masaya at ligtas. Pero alam niyo ba kung ano ang pinakamasakit doon? Kahit gaano kaganda, katotoo at kasariwa yung pag-ibig na handa kong ibigay, baliwala pa rin ako sa dulo kasi tomboy ako. Ang hirap talaga para sa akin na makahanap ng isang pag-ibig na handang suklian ng pagmamahal ko. Dahil sa sitwasyon ko, parang nakatatak na kagad na kahit sino pa ang mahalin ko, hinding-hindi niya ako pwedeng mahalin pabalik. Magandang araw po, Miss Winnie. Ako nga po pala si Alex. Sumulat ako sa inyo para ibahagi ang karanasan kong ito sa channel ninyo. Ganito nagsimula ang kwento ko, Miss Winnie. Kaming tatlo nila Clara at Jimboy ang laging magkakasama sa tropa mula pa nung mga bata kami. Sa paglipas ng panahon, hindi ko na namalayan na nahuhulog na pala ang loob ko kay Clara. Minahal ko siya ng higit pa sa isang kaibigan. Kaya lang paano ko naman sasabihin? At si Jimboy naman, siya ang naging hingahan ko. Sa kanya ko sinasabi ang lahat, maski na ang lihim kong pagmamahal para kay Clara. Ngunit ang hindi ko inaasahan, ang pag-ibig na ito pala ang magbibigay ng isang malaking pagsubok na muntik nang sumira sa aming pagkakaibigan. Ganito po ang nangyari, Miss Winnie. O pre, tagay mo na. Kanina ka pa nakatitig dyan sa cellphone mo eh. Baka matunaw yan kahihintay mo sa kachat mo ha. Sira, nag-i-scroll lang ako sa mga post ng mga tropa natin sa FB. Ang boring kasi ngayong gabi. Pero buti na lang, nagyaya kang uminom. Eh kung ganun, itagay mo na. Pinaghihintay mo ang baso eh. Pasensya na. O sige, haka na. Ba't ang tapang yata ng timpla mo ngayon, Alex? May bala ka bang lasingin ako, ha? May bala ka sa akin, no? Ulul! Mandiri ka nga sa sinasabi mo, Jimboy. Kadiri ka. Baka nakakalimutan mo. Tomboy ako, hindi ako bakla, no? Hindi kita papangarapin, ulul. Grabe naman to makapag-react ko. Diring-diri ah. Tapos, sagad ang gambo to. Puro ka kasi kalokohan eh. Kung ano-ano sinasabi mo. Nagbibiro lang naman ako. Siya nga pala, bakit bigla na lang nagpainom ka ng ganito? Alam ko na. Siguro broken-hearted ka na naman, no? Ay nako Alex, palagi ko naman kasi sinasabi sa'yo na huwag kang masyadong babaero para hindi ka palaging nasasaktan. Uy, hindi ah. Ang totoo niyan eh. In love nga ako ngayon eh. Ha? In love ka? Weh, di nga. Oo nga. At kaya kita niyaya kasi gusto kong mag-confess sa'yo eh. Uy, pari lang. Akala ko ba hindi tayo talo? Tapos ngayon magko-confess ka. Ano ba talaga pre? Akong nako-confuse sa'yo eh. Hindi sa'yo, Engot. Gusto ko lang ilabas yung nandito sa puso ko kasi medyo matagal ko na rin kinikim-kim to eh. Kaya lang baka pagtawanan mo ko eh. O kaya naman eh, baka ikasira to ng pagkakaibigan natin. Ang dami mo namang pasikot-sikot. Pwede ba sabihin mo na sa akin ng derechahan kung ano yan para masolusyonan na natin at di ka na mo ang problema. Sige na, sabihin mo na. Tungkol to kay Clara eh. O anong meron sa kanya? Inutangan ka ba niya? O baka naman ginawa ka na namang kargador ng namili siya? Eh, gusto ko siya. Gusto mo siyang ano? Gusto mong sapakin? Gusto ko siya. As in, kursunada. Tingin ko nga, mahal ko na eh. Sa mismong sandali na binitiwan ko ang mga salitang yun, biglang naibuga ni Jimboy ang lahat ng inunguya niyang mani. Napaubo siya ng malakas habang nakatitig sa akin ng dilat na dilat ang mga mata. Hindi niya talaga inaasahan ang pag-amin ko. Pinanood ko siyang habol ang hininga habang panay pa rin ang ubo. Dahil dito,
Kinabahan ako at natakot dahil baka kung ano ang isipin niya. Ayaw kong magbago ang tingin niya sa akin at tuluyang masira ang matagal na naming pagkakaibigan. Sobrang seryoso ko pero hinintay ko kung anong sasabihin niya. Ha? Seryoso ka ba? Si Clara natin? Putik na yan, Alex. Umayos ka nga. Parang kapatid na natin yun simula pa nung naglalaro tayo ng tek sa kalsada eh. Kaya nga ako nagkakaganito at nahihirapan, hindi ba? Tingin mo ba gusto ko to? Matagal ko na tong pinipigilan, Jimboy. Kaso pre, habang tumatagal tayo, habang nagkakaedad tayo mas lalo ko siyang nakikita bilang isang babae. Hindi lang to basta trip ano. Iba yung tibok ng puso ko pag nandyan siya. Nababaliw ka na. Sabihin mo nga sa akin, anong nakita mo dun sa babaeng yun ha? Parang kapatid na natin si Clara eh. Simula grade 1 tayo tapos ngayong popormahan mo. Anong pumasok sa isip mo? Pre, pakinggan mo muna kasi ko Iba na siya ngayon. Ang ganda-ganda niya pre. Lalo na pag tumatawa siya, di ba? Yung tipong nawawala yung mga mata niya. Tapos lumalabas yung dimples niya sa kaliwa. Tapos ang bait pa. Sobrang maalaga. Natatandaan mo yung nagka-dengue ko last year? Siya yung nagbantay sa akin sa ospital. Siya yung nagpupuna sa akin kasi busy si mama. Ang lambot ng mga kamay niya, pre. Tapos ang bango-bango pa niya palagi. Amoy vanilla na ewan. Ibang-iba yung dating niya sa akin eh. Wow! Grabe. Iba talaga nagagawa ng in love, no? Nagiging makata ka, pre. Ang bango. Amoy vanilla. Pre, sigurado ka bang si Clara yung tinutukoy mo? Baka naengkanto ka lang sa punong mangga nila. Totoo naman ah. Bakit? Hindi ba siya maganda sa paningin mo ha? Maganda? Sige na nga. Sabihin na nating may itsura siya ngayon dahil dalaga na. Natuto na magpintura ng muka. Pero nakalimutan mo na ba na hindi naliligo yun? Amoy sibuyas ang kilikili nun eh. Sira ulo ka. Bakit ganyan ang mga sinasabi mo kay Clara ha? Paninira yan eh. Susumbong kita. Di sumbong mo. Alam mo, yung si Clara, maganda talaga ang mukha niya. Pero sa laula yun eh. Nakita ko kagabi, kumain ng balot sa kanto. Tumutulo pa yung sabaw sa baba niya tapos nung busog na, dumighay ng sobrang lakas. Mas malakas pang dumighay sa tambutso ng humaharurot na tricycle. Yun ba? Yun ba ang kursunada mong babae? Yung di naliligo at walang pakialam sa paligid kung dumighay? Kahit na. Cute pa rin naman siya para sa akin eh. Tanggap ko kung ano siya. Kahit mabaho pa siya minsan malakas dumigay. Ganun naman ang pagmamahal, hindi ba? Tanggap mo ang lahat. Seryoso ka talaga, no? Kaso, ang tanong, mahal ka ba? Bigla akong natahimik sa tanong na yon ni Jimboy. Literal na hindi ako nakasagot at napatitig na lang ako sa hawak kong baso dahil para talaga akong nasampal ng katotohanan. Gustong-gusto kong magsinungaling sa harap niya, gusto kong sabihin na may pag-asa ako kahit konti pero hindi ko kayang lokohin ng sarili ko eh. Alam na alam ng puso ko kung ano ang totoong sagot. Hinding-hindi niya ako mamahalin pabalik. Babae si Clara at alam kong hindi siya magmamahal ng katulad ko at hindi siya papatol sa tomboy dahil alam ko sa huli, lalaki pa rin talaga ang gugustuhin at pipiliin niya. Di ka na nakapagsalita. Napipi ka na bigla. Bahala na. Basta, type ko siya. Baliw ka na talaga, Alex. Ibang klase ang tama mo ngayon ah. Kakasimula pa lang natin mag-inuman, lasing ka na kagad. O tagay mo na lang yung kahibangan mo na yan para may masmasan ka naman. Hindi kahibangan to, Jimboy. Seryoso ako. Mahal ko talaga siya. Lalo na siya na yata ang pinakamagandang babae sa paningin ko rito sa buong bayan ng Rizal. Uy, sino yan chicks na pinag-uusapan nyo ha? Tama ba yung narinig ko? Pinakamagandang babae rito sa bayan natin? Uy, sino yan Alex ha? May mas gaganda pa ba sa akin dito? Bakit hindi ko alam yan? Pareho kaming natulala ni Jimboy nang biglang sumulpot mula sa likuran namin si Clara. Literal na walang lumabas na boses sa bibig ko at hindi ako kagad nakakilos sa kinauupuan ko. Nanlaki ang mga mata ko. Naramdaman ko ang matinding pamumula ng buong mukha ko at bigla na lang akong pinagpawisan ng maladkit kahit napakalamig naman ang simoy ng hangin.
Halos tumalo ng puso ko palabas ng dibdib ko dahil sa sobrang kaba na baka narinig niya ang lahat ng sinabi ko. Oh, ba't bigla kayong natahimik dyan? Ano bang meron? Ba't kayo nagiinom na dalawa ha? Uy, Clara, ikaw pala yan. Kanina ka pa ba dyan sa likod namin ha? Kararating ko lang naman. Galing kasi ako dun sa convenience store sa labas eh. Bumili ako ng ice cream tsaka chips. Pagdaan ko rito, nakita ko kayong nagpapakalunod sa alak. Kaya lumapit na ako. Ang dadaya nyo ha, hindi kayo nagyayaya. Oo. Pasensya ka na, Clara. Biglaan lang kasi talaga to eh. Ganon, biglaan. Sus, mga palusot nyong dalawa. Gas-gas na yan, no? Mukhang hindi nyo na yata ako tinuturing na kaibigan ah. Kinakalimutan nyo na ako. Hindi naman talaga. Ha? Anong sabi mo? Ano yon? Ang sabi ko, hindi ka talaga namin niyaya kasi nga, kasi wala ka naman sa bahay nyo kanina nung tinignan ka namin eh. Oo, yun nga. Talaga? Yun ba talaga ang dahilan? O baka naman ayaw nyo na talaga akong katropa? Sabihin nyo lang, baka nakakaabala na ako sa seryosong usapan yung dalawa dyan, ha? Hindi naman sa ganun. Hindi ka lang talaga namin tinawag kasi baka pagalitan na naman kami ni Tita Carmen kapag nalaman niyang sinama ka namin dito sa inuman. Alam mo namang bad influence ang tingin sa amin nun eh. Tsaka isa pa, may pinag-uusapan lang kaming dalawa. Alam mo na, usapang lalaki lang. Wow, usapang lalaki. May paganyan-ganyan na kayo ngayon ha? Naku, magtatampo na talaga ako sa inyo niyan. Porket babae ko, kailangan out na kagad ako sa usapan. Hoy, pare nyo rin ako, hindi ba? Saan naman napunta yung pangako nating tatlo na walang iwanan at walang taguan ng sikreto ha? Pasensya ka na, Clara. Hindi naman sa ganun. Okay, ano nga ba kasi ang pinag-uusapan nyo? Parang narinig ko kasi yung pangalan ko habang naglalakad ako papalapit dito eh. May sikreto kayo sa akin no? Huwag kayong magkaila. Narinig ko talaga ang pangalan ko. Sabi nyo, Clara. Yun ba? Wala yun. Sinasabi lang nitong si Alex na naaalala niya bigla yung mga bata pa tayo. Yung paborito mong laruin na patintero na palagi ka namang taya. Nagbabalik tanaw lang pala kayo sa nakaraan eh. Sige na nga, pero pwede ba ako makitambay muna? Naiinip kasi ako sa bahay eh. Naririndi na rin yung tenga ko sa paulit-ulit na talak ng nanay ko. Naku, ayan na nga bang sinasabi ko eh. Kapag ikaw talaga nahuli ng nanay mo na nandito sa inuman, kami na naman ang may kasalanan yan. Hindi yan Hayaan mo siya. Busy yung isang yun nagtotong-its dun sa kabilang kanto ngayon. O sali na ako ha. O heto, nagdala ako ng chicharon tsaka chips para may pandagdag pulutan tayo. Kung kulang pa, ako nabibili ng susunod na case. Sige, kung gusto mo talaga eh. Patingin nga niyan, masarap ba tong gawa nyo? Baka naman masyadong matapang ang timpla nyo ha. Ayusin nyo kundi baka i-uppercut ko kayong dalawa. Hindi na kami nakatanggi ni Jimboy dahil bago pa man kami makapagsalita, umupo na si Clara sabay lapag ng dala niyang chicharon at chips. Agad akong kumuha ng baso, tinagayan ito at iniabot sa kanya. Pilit ko siyang inaalok ng pulutan para lang may magawa dahil sa totoo lang, halos hindi na ako makatingin ng diretsyo sa maganda niyang mga mata sa sobrang kaba. Maya-maya biglang sinipa ni Jimboy ang paa ko mula sa ilalim ng mesa bago siya pasimpleng lumapit at bumulong sa aking tenga. Diskartehan mo na, bago ka pa maunahan ng iba. Ikaw din. Sira ulo ka, panahimik ka nga dyan. Mamaya marinig ka nakakahiya. Nagpatuloy ang inuman namin matapos ang ibinulong na yon ni Jimboy. Pilit kong itinago ang kaba at nakisabay na lang ako sa kwentuhan nila. Sinubukan kong kumilos ng normal kahit hirap na akong itago ang kilig ko tuwing tumatawa at ngumingiti si Clara. Inubos namin ang ilang oras sa asaran at walang humpay na pagtagay hanggang sa maubos na namin ang alak at pulutan sa mesa. Nang medyo nakakarami na kami, ramdam na namin ang tama ng alak. Biglang napunta ang usapan sa pagbabaksyon. Nagsuggest si Jimboy na mag-outing kami para makapag-relax at makalayo pansamantala sa stress.
Napagkasunduan naming tawagin ang iba pa naming katropa at yayain ang sinumang gustong sumama. Agad kaming nag-chat sa mga kaibigan namin para alamin kung sino ang mga libre. Hindi naman nagtagal ay may nagsipag-reply na, agad na bumuo kami ng group chat at nagplano kung saan kami pupunta at kung magkano ang magiging ambagan namin. At nang matapos na nga ang pagpaplano, nagpaalam na si Jimboy. Oh, paano? Mauna na ako sa inyo ha. Basta sa Sabado, tuloy tayo sa baler ha. Yung mga ambag nyo, isend nyo na lang sa akin bukas para makapag-grocery na ako at yun ang dadalhin natin pagkain doon. Sige, noted yan. Magdadagdag na lang din ako ng mga chichirya para hindi tayo mainip sa biyahe. Medyo malayo-layo din yung tatakbuhin natin eh. Yun, ayos yan. Salamat Clara ha. O sige, mauna na ako ha. May uutos pa pala si Utol sa bahay eh. Oo, sige pre. Ingat sa paglalakad ah. Oh, ikaw na ang bahala rito kay Clara ha. Huwag mong lalasingin yan, lagot ka sa akin. Si Raulo, hindi naman kami iinom masyado no. Huling tagay na to. Uubusin ko na lang tong nasa baso ko tapos magliligpit na rin kami. Oo naman Jimboy, hindi na kami magdadagdag ng alak. Kailangan ko rin magpababa ng amats eh. Naku, panigurado kapag naamoy ako ni nanay na nakainom, naku baka kalbuhin talaga ako noon. O sige, i-chat nyo na lang sa GC kung may gusto pa kayong idagdag sa plano natin ha. O ingat kayo sa pag-uwi ha. Oo, sige, salamat ha. I-chat mo na lang kami kapag nakauwi ka na sa inyo. Tinapik lang kami ni Jimboy sa balikat bago siya tuluyang naglakad palayo at umuwi. Naiwan kaming dalawa ni Clara sa mesa habang dahan-dahang inuubos sa mga huling lagok ng alak sa aming baso. Sandali kaming natahimik habang parehong nagpapababa ng amats nang bigla siyang lumingon sa akin na parang may gustong itanong. Uy, Alex. Oo, bakit? Gusto ko lang sanang itanong, kumusta na ba yung girlfriend ni Jimboy? Si Evelyn ba yun? Isasama ba niya sa outing natin? Ha? Anong girlfriend? Matagal na silang wala nun ah. Ay, talaga ba? Wala na sila? Oo, matagal na kaya. Bakit? Hindi mo man lang ba nabalitaan sa ibang mga katropa natin? Hindi eh. Wala naman kasing nagkukwento sa akin. Sus, mahina pala yung radar mo eh. Oo nga eh. Pero seryoso, hiwalay na talaga sila? Anong naging dahilan? At talagang sa akin ka pa nakichismis ha? Ba't di mo na lang tinanong yan sa kanya kanina? Tsaka bakit ba kasi tinatanong mo ko? Wala. Natanong ko lang naman. Akala ko lang kasi sila pa eh. Baka kako isasama niya eh. Dapat mabilang sa budget. Wala, hindi na niya isasama yun kasi nga hiwalay na sila. Nahuli niyang nag-cheat si Evelyn eh. Talaga? Ang kapal naman pala talaga ng mukha ng babaeng yun no? Hindi na nga maganda. Nakuha pang mag-cheat. Hay, pambihira. Napailing na lang ako sa naging reaksyon ni Clara dahil halatang gigil siya kay Evelyn. Hindi ko akalain na ganun siya magiging kaapektado sa naging paghihiwalay ni Jimboy at Evelyn. Sa bagay, maski naman nung nililigawan pa lang ni Jimboy si Evelyn, talagang ayaw na niya ang babae kaya iniisip ko, siguro kaya ganun ang naging reaksyon niya dahil galit siya sa mga manloloko. Samantala, pagkatapos ng maiksing tsismisa na yon, sabay na naming inubos ang huling tagay sa aming mga baso at nagpasya na siyang umuwi bago pa siya abutan ng dilim. Lumipas ang ilang araw at natuloy na nga ang pinag-usapan namin. Bumiyahe kami papuntang Baler at dumiretso kagad sa Sabang Beach. Pagbaba namin ng sasakyan, inayos namin kagad ang mga gamit sa nirentahan naming accommodation na malapit mismo sa dagat. Abala ang lahat sa pag-aayos ng mga pagkain at paglalatag ng mga banig pero pasimpleng hinila ko ni Jimboy palayo sa grupo. Doon ko lang nalaman ang totoo. Sinabi sa akin ng siraulo kong kaibigan na kaya pala niya pinilit at minadali ang outing para bigyan ako ng pagkakataon na makadiskarte ko ng maayos sa babaeng mahal ko. Ginawa niya ang setup para magkaroon kami ng oras na magkasama at magkausap ng masinsinan. Medyo kinabahan ako dahil sa plano niya pero nandun yung pasasalamat ko dahil sinusuportahan pa rin niya ako. Nakalatag na ang pagkakataon para sa akin pero kahit nasa magandang lugar kami, hindi pa rin nawawala sa isip ko yung takot na baka sa dulo masaktan at mapahiya lang ako kapag nalaman niya ang totoo kong nararamdaman. Psst! Alex! Huy! Oh, bakit ba?
Kanina ka pa sitsit ng sitsit dyan eh. Ano bang kailangan mo? Ano pang ginagawa mo rito? Ayun si Clara nasa tabing dagat, nag-iisa. Lapitan mo na. Pagkakataon mo na to para aminin ang nararamdaman mo. Ay, ayoko nga. Nakakaya. Tignan mo nga tahimik siya doon tapos bigla akong sisingit para lang mag-confess. Wala ka pala eh. Alam mo, sa lahat ng mga tomboy na kilala ko, ikaw na talaga ang pinakatorpe. Pero kapag naman may nakaaway tayo, ikaw tong kagad na nanunugod at nanununtok. Pero pagdating pala kay Clara, duwag ka. Aba, natural naman pre no. Si Clara yan eh. Iba siya sa lahat. Hindi naman siya kung sino-sino lang na babae na pwedeng bulahin lang basta-basta. Matagal na natin siyang kaibigan kaya natural lang na matakot ako. Dahil malaki ang mawawala sa akin kapag nagkamali ako no. Yun na nga. Kaya dumiskarte ka na ngayon habang nandito tayo sa tabing dagat. Sayang naman ang buong planong to kung panonoorin mo lang siya. O baka naman gusto mong ako pang manlakad sa'yo. Ano? Ako na bang magsasabi sa kanya? Hoy, wag! Huwag mong gagawin yan pre ha. Sira ulo ka. Baka mabastard ako kagad nang hindi ko man lang naipapaliwanag ng maayos ang nararamdaman ko. Huwag ka nang makialam pre, pakiusap lang. Bakit ka ba kasi natatakot? Kung mabasted ka man niya, at least makakapag-move on ka na ng mabilis pagkatapos. Hindi na magtatagal yung mga iniisip mo gabi-gabi. Mawawala na agad yung mga what ifs mo. Kasi alam mo na ang totoong sagot niya, di ba? Kaysa naman habang buhay ka magtitiis na magtago ng ganyan. Madaling sabihin yan kasi hindi ikaw ang masasaktan, Jimboy. Ang hirap kasi ng sitwasyon ko, no? Paano kung pagkatapos kong umamin sa kanya, mag-iba na ang tingin niya sa akin? Paano kung iwasan na niya ako at hindi na siya sumama sa mga lakad dating tropa? Yun ang pinakatakot ko, no? Kilala mo si Clara. Hindi siya ganyang klase ng tao. Mabait siya at siguradong maiintindihan niya ang sitwasyon mo. Tsaka, mas mabuti nang malaman mo ang katotohanan ngayon kaysa naman magising ka na lang na isang araw may kasama na siyang ibang lalaki. Dun ka mas lalong masasaktan. Sabagay, may punto ka naman doon, pre. Kaya lang ang hirap pa rin eh. Pwede bang uminom muna tayo kahit isang bote lang para pampalakas ba ng loob? Nako, tigilan mo na ako sa alak na yan ha. Mabuti pa, lapitan mo na siya. Teka muna, ano ba? Huwag mo naman akong pilitin, pre. Hindi ko pa talaga alam kung anong sasabihin ko eh. Mapapahiya lang talaga ako nito. Sabihin mo lang kung anong totoong nasa puso mo. Kung ano yung mga kwento mo sa akin nung nagiinuman tayo, yun mismo ang sabihin mo sa kanya. O ayan na, lumingon na siya rito sa direksyon natin Sige na, punta mo na. Ayoko, hindi ko talaga kaya pre. Bahala ka nga dyan. Kung ayaw mo, ako na lang ang pupunta at magsasabi sa kanya. Tuluyan na nga naglakad si Jimboy papunta sa pwesto ni Clara. Samantalang ako naman, natuod lang talaga sa kinatatayuan ko. Wala akong magawa kundi ang tumunganga na lang at panoorin ang dalawa mula sa malayo. Nakita ko kung paano sinalubong siya ni Clara ng isang matamis na ngiti. Umupo si Jimboy sa tabi, tsaka sila nag-usap. Pareho silang masaya at tawa lang ng tawa habang magkasama. Sa totoo lang, normal naman talaga to eh. Dati pa naman na madalas kong nakikita silang ganon. Masaya palagi habang nagkukwentuhan dahil si Clara likas siyang masayahin talaga at mapagbiro. Pero sa pagkakataong ito, bigla akong kinabahan ng hindi ko maipaliwanag. Kinakabahan ako hindi dahil sa takot na baka si Jimboy ang magsabi na may gusto ko kay Clara, kundi kaba dahil parang may nakikita akong kakaiba sa kanya habang nakatingin siya kay Jimboy. May iba sa mga ngiti niya eh. Habang pilit kong iniisip kung anong ibig sabihin nun, biglang lumingon sa direksyon ko si Jimboy. Nakita kong kumuway siya sa akin at pinapalapit ako. Tumingin si Clara at ngumiti. Huminga muna ako ng malalim, tsaka ako dahan-dahang naglakad papunta sa pwesto nila. Ay, mabuti naman at lumapit ka na. Pambira Tulala ka dun, hindi ka pa lumapit. Bakit ba? Anong meron? Wala naman. Gusto ko lang na makasama kayong dalawa rito. Tapos magpa-picture tayo maya-maya kapag papalubog na talaga yung araw. Para naman may maganda akong maipost sa aking My Day mamaya. Yun lang pala eh. Akala ko naman kung anong seryosong bagay na.
Oy, nasa beach kaya tayo ngayon, Alex. Kaya huwag kang KJ dyan, ano? Minsan lang tayo makarating dito sa baler na kumpleto ang tropa. Kaya dapat sulitin natin ang bawat sandali, ano? Kaya nga. O ano Alex? Tatayo ka na lang ba dyan? Tumabi ka na kay Clara. Ha? Tumabi ka na at magpicture na tayo. Ako na lang kaya ang kukuha sa inyong dalawa. Mamaya na kami ni Jimboy. Tayo muna, Alex. Nahiya ka ba? Sige na. Sige na nga. Siya, sige na. Nakatapat na sa inyo tong camera ah. Pero teka, ano pang klaseng pose yan Alex? Akbayan mo na si Clara para maganda sa picture. Ano ka ba, Jimboy? Nakakahiya kay Clara, oh. Hoy, anong nakakahiya? Dati ka namang umaakbay sa akin, ah. Ba't ngayon nahihiya ka na? Bakit, ha? Yan, sige, sagutin mo yan. Ang arte-arte kasi. Bading ka yata eh. Dahil sa panunukso ni Jimboy at sa pagtataka ni Clara, napilitan na akong iangat ang kamay ko at dahan-dahang inakbayan si Clara sa balikat. Noong mismong sandali na lumapat ang palad ko sa kanya, biglang bumilis ng husto ang tibok ng puso ko. Ramdam na ramdam ko ang init ng katawan niya dahil sa sobrang lapit namin sa isa't isa at halos hindi na ako makahinga sa tindi ng kaba at kilig. Ang saya ko ng mga oras na to dahil hawak-hawak ko ang babaeng pinapangarap ko. Kahit idinaan lang niya sa biro at para lang sa picture na kukunin ni Jimbo yon. Pilit kong nalakihan ang ngiti ko at tumingin sa kamera para matapos ng tagpong yon bago pa ako tuluyang mabulgar sa nararamdaman ko kay Clara. Eto na oh. Ang ganda ng kuha pre. Akin na, patingin ako. Yan, tignan mo oh. Maganda naman ang kinalabasan, di ba? Hindi putol yung ulo. Oo nga, maganda nga ang pagkakakuha mo rito ah. Tignan mo Alex oh, napaka-natural ng ngiti mo rito. Isesend ko na kagad to sa group chat natin para makita rin ng iba nating mga kasamang natutulog doon sa cottage. Sige, isend mo para may pang wallpaper ako. Talaga? Naku, baka naman mamaya makita ng girlfriend mo yan pagselosan pa ako ng husto. Baka akalain side chick mo ako. Hindi Wala naman akong girlfriend ngayon eh. Kaya walang magsaselo sa litratong yan. Hindi nga. Ikaw pa ba ang mawawalan ng babae? Hindi ako naniniwala sa'yo, no? Clara naman eh. Hindi naman ako babaero. Pambihira oh. Seryoso ako. Wala talaga akong karelasyon ngayon. Oo na, sige na. Naniniwala na po ako. Aba, pare-pareho pala tayong tatlo na walang love life ngayon Mabuti pa, iinom na lang natin to mamayang gabi. Sulitin natin ang bakasyon natin dito sa beach. Uy, Clara, kababaeng tao mo, ikaw pa talaga tong nagyayaya ng inuman Iba ka rin Ano naman ngayon? Minsan lang naman tayo makarating dito sa balera, no? Tsaka kasama ko naman kayong dalawa. Alam ko namang ligtas ako at hindi niyo ako pababayaan dito kapag tinamaan ako ng alak. Sa bagay, may punto ka naman dyan. Paano Alex? Laban ka ba sa inuman? Nagyayaya tong si Clara Oo naman. Bakit naman ako uurong? Ako pa ba? Ayan, ganyan dapat. Siya, bumalik na tayo sa accommodation at baka naghahanda na ng makakain ng tropa. Tsaka kailangan masabi na rin natin sa kanila na dito tayo iinom mamaya sa harap ng beach sige, tara na. Kayo na lang munang mauna. Susunod na lang ako. Sige, ikaw ang bahala. Ano Alex, tara na? Tara. Tumayo na kami ni Clara at nagsimulang maglakad pabalik sa tinutuluyan naming accommodation. Habang naglalakad kami sa buhanginan, ramdam na ramdam ko ang swerte ko dahil heto na, kaming dalawa na lang ang magkasama, eksakto sa setup na gustong mangyari ni Jimboy para sa akin. Pero sa halip na umamin, naunahan na naman ako ng takot at hiya. Pinili ko ang tumahimik hanggang sa makarating kami sa bahay na accommodation. Nakita naming gising na rin pala ang iba at abala na silang naghahanda ng aming hapunan. Samantala nang matapos ang aming hapunan, inilabas na nga namin ang mga alak at pumunta na kami sa may dalampasigan. Maganda sa pwesto namin. Sakto lang ang liwanag tapos rinig na rinig namin ang malalakas na hampas ng alon habang nararamdaman namin ang malamig na simoy ng hangin. 7 katao kaming lahat sa barkada. Pumalibot kami para simulan na namin ang inuman. Ang mga inumin na binili namin 2 bote ng brandy at 1 case ng beer.
Nakahanda na rin ang mga pulutan sa gitna na barbecue, chicharon at kung ano-ano pa. Magkakatabi kaming naupo sa buhangin at swerteng napapunta ulit ako sa tabi ni Clara habang si Jimboy naman nakatoka na maging tagatagay. O eto, total ikaw ang pinaka-excited uminom, ikaw ang mauunang tumagay. Hala, ako talaga? Pero sige na nga, akin na yan. Oh, cheers sa unang gabi natin dito sa Baler! Cheers! Oh, grabe, gumuguhit sa lalamunan ah. Ang tapang pala nitong brandy, hindi ako sanay. Ayaw mo ba ng lasa? Pwede naman mag-beer na lang tayo, pagbubukas kita. Ay, hindi, ayos lang, kaya ko naman eh. Oh, Jimboy, ibigay mo na kay Alex yung susunod na tagay ha. O heto, ubusin mo to sa isang lagok lang ha. Hoy, patandaya! Ang taas ng tagay mo sa akin ah. Pambihira naman pre oh. Ayos lang yan. Yakang-yaka mo yan, ano ka ba? Teka, kamusta ka naman dyan sa pwesto mo riyan sa tabi ni Clara, Alex? Masarap ba ang simoy ng hangin? Hoy, naligo ako ha. Buisit na to, alam ko yung ibig mong sabihin. Nagbibiro lang si Jimboy, Clara. Ayos naman talaga ako dito, pre. Mabango tsaka presko. Literal na presko ang hangin dito sa Baler. Ibang-iba sa lugar natin na mainit ang hangin tapos puro busina pa ng mga sasakyan ang maririnig mo. Dito nakakawala ng stress. Ang sarap sa pakiramdam. Totoo yan. Kaya nga gustong-gusto ko talaga kapag nagpupunta tayo sa mga ganitong lugar eh. Tapos kasama ko pa kayong lahat na tropa. Iba talaga yung saya natin ngayon. Hoy, baka magkaiyakan tayo niyan ha. Pero alam mo, Clara, may isang tao rito sa beach na masayang-masaya din naman talaga na kasama ka ngayon dito. Ha? Sino? Para namang si Rato. Kung ano-anong sinasabi mo dyan eh. Oy, Jimboy! Manahimik ka nga dyan kung ano-ano ang mga pinagsasabi mo eh. Magtagay ka na lang ulit dun sa baso kesa kung ano-ano ang idinadahilan mo dyan. Oy, teka, bakit nagagalit ka kagad, Alex? Sino pa talaga yung sinasabi ni Jimboy, ha? May hindi ba kayo sinasabi sa akin, ha? May sikreto kayong dalawa, no? Oh, wala naman. Sinasabi ko lang na masaya kaming lahat kasi kasama ka namin dito ngayon. Wala si Mother Dear mo na kontra at palaging galit sa amin kapag umaalis tayo. Matapos ang asaran na yon, nagpatuloy na lang ang inuman namin sa tabing dagat. Samantala habang lumalalim na ang gabi, ramdam ko na ang tama ng alak sa katawan ko at maging ng mga kasama ko medyo hilo na rin. Kaya naman mas lalong naging magulo, masaya at maingay ang aming kwentuhan. Maya-maya may isang kasama namin ang biglang nagyaya na maglaro kami ng Truth or Dare para mas lalong sumaya ang gabi. Ipapaikot lang ang bote at kung kanino ito hihinto, kailangan mamili sa dalawa. Kapag truth ang napili, kailangan sagutin ng tapat ang kahit na anong itatanong at kapag dare naman, kailangan sundin ang utos ng barkada. Dahil masayang-masaya na ang lahat, sumang-ayon kami at sinimulan na kagad namin ang laro. Maayos pa naman ang takbo noong una dahil puro tawanan lang ang nangyayari. Pero biglang sa akin tumapat ang bote. Sa sandaling yon, bigla akong nataranta at hindi ko na alam kung anong pipiliin ko. Lalo pa nung makita ko na titig sa akin si Jimboy habang may nakakalokong ngiti sa kanyang mga labi. O ano, Alex? Ikaw na ang tinuturo nitong bote. Huwag kang duwag ha. Mamili ka na. Truth or Dare? Truth na lang ang pipiliin ko. Mas madali yun kaysa sa dare at baka kung ano-ano ng kalokohan ang ipagawa niyo sa akin. Naku, sigurado ka na ba dyan sa pinili mo ha? Baka kapag nagtanong ako sa iyo ngayon, hindi mo na kayanin ang isasagot mo ha? Oo nga, truth na nga ang pinili ko. Dalian mo na riyan at magtanong ka na para mapaikot na ulit natin yung bote. Ang dami mo pang sinasabi. Kaya nga, uy, Jimboy, dalian mo na. Magtanong ka na ng magandang tanong para lang mabuhay tong laro natin. Banat na agad para makarami. O sige, oo na, ito na. Dahil truth ang pinili mo, seryosong tanong to para sa'yo, Alex ha? Oh, ano yun? Sa lahat ng babaeng nandito sa barkada natin ngayon o kahit sa mga kakilala natin sa baryo, sino ang kursunada mo? Yung gusto mo talaga ha? Huwag ka magsisinungaling sa amin dahil truth ang pinili mo. Grabe naman yung tanong mo na yan. Masyadong diretso ah. Kailangan ko talagang sagutin sa harap ng barkada? Walang ibang tanong?
Walang palitan ng tanong sa larong to, Alex. Sino ang nagugustuhan mong babae ngayon? Oo nga, sige na Alex, sumagot ka na dyan. Huwag kang mahiya sa amin. Matagal na tayong magkakasama rito sa barkada kaya ayos lang naman kung sino man yun, ano? Oo na, sige na. Sasagot na ako. Ikaw, Clara. Ikaw ang gusto ko. Sabi ko na nga ba eh. O Clara, narinig mo yun ng malinaw ha? Ikaw daw ang kursunada nitong si Alex. Hoy, ano ba kayo? Huwag nyo nga kaming asarin ng ganyan. Alex, seryoso ba yan ha? Gusto mo ko? Huwag mo nang sagutin. I'm sorry pero hindi tayo talo, no? Mag-best friend tayo, hindi ba? Oo, ayos lang yun. Yung tanong kasi, wala akong ibang maisip eh, kundi ikaw. Yun lang yun, huwag mong seryosohin. Ngumiti si Clara pero ako, medyo nasaktan ako sa sinabi niyang yun. Pakiramdam ko tuluyan nang nawalan ako ng pag-asa sa kanya. Yung tipong hindi pa nga ako nagsisimula, talo at bigo na kagad ako. Ngumiti ako ng pilit at sumabay sa mga tawa nila para hindi nila mapansin ang tunay kong nararamdaman. Nagpatuloy ang laro na puno ng tawanan at asaran habang patuloy na umiikot ang bote sa gitna namin. Ang mga kasama namin kanya-kanyang gawa ng nakakatuwang utos at pagsasabi ng katotohanan. Habang maingay ang lahat, ako naman tahimik na lang na nakaupo at tuluyan ng nalungkot sa pwesto ko. Pakiramdam ko uminit ang mukha ko dahil sa alak at sama ng loob. Pero sa kabila ng kalungkutan ko, napapansin kong tumitingin sa akin si Clara na para bang may gusto siyang sabihin sa akin. Maya-maya muling pinaikot ni Jimboy ang bote at paghinto nito, biglang tumapat ang dulo sa mismong harap ni Clara. Oh, ikaw naman ngayon, Clara. Ano ang pipiliin mo? Consequence! Sige, kung dare ang pinili mo, may ipapagawa kami sa'yo. Pareho lang din ang tanong ko kay Alex kanina. Pero gagawin mo to sa pamamagitan ng kilos. Sino ang pinakapaborito mong tropa dito? Lapitan mo nga, saka halikan mo sa pisngi. Yun lang pala eh. Ang dali naman yan. Biglang tumayo si Clara at dahan-dahan siyang lumakad patungo sa gitna. Tinignan niya kami isa-isa. Sa mga sandaling yun, grabe ang kaba na nararamdaman ko sa aking dibdib. Akala ko kasi ako ang pipiliin niya eh. Tumingin kasi siya sa akin ng matagal, pero nagkamali ako. Bigla kasi siyang tumalikod at hinarap si Jimboy sabay lakad papalapit sa lalaki at walang kaabog-abog na hinalikan niya ito sa pisngi. Matapos gawin yon, mabilis siyang bumalik sa pwesto niya na para bang walang nangyari. Pero dahil sa ginawa niyang yun, yung iba naming mga kabarkada, naghiyawan sila at tinukso silang dalawa habang si Jimboy naman nakangiti at tila batuwang-tuwa sa nangyari. Ako naman tuluyan nang natulala sa pwesto ko. Anong tinatawa-tawa niyo dyan? Ano to? Gagwa na ba ha? Nung ako kaninang umamin, wala kayong masyadong reaksyon. Parang dismayado pa kayong lahat nung umamin akong gusto ko si Clara. Tapos ngayon, kilig na kilig kayo nung halikan ni Clara si Jimboy. Ano ha? Pinaglalaroan niyo lang ba ako? O ginagawa niyo akong katawa-tawa sa harap niyo? Uy, Alex, dahan-dahan naman. Ano bang sinasabi mo? Laro lang to eh. Pre, kumalma ka nga. Kalma? Paano ako kakalma? Sira ulo ka eh. Alam mo kung anong totoo, di ba? Alam mo kung anong nararamdaman ko. Tapos akala ko, para sa akin tong setup na to. Kasi yun ang sinabi mo, hindi ba? Tapos ito? Ano ka ba? Hindi ko naman na alam na ganito ang mangyayari, pare. Hindi ko naman intensyon na ipaya ka o saktan ka. Sumpa man, hindi ko alam na mangyayari to. Nagulat din ako eh. Pasensya ka na ha. Hindi ko talaga sinasadya. Teka lang nga ah. Ano ba to? Ano bang nangyayari ha? Ikaw Alex, bakit ka ba nagagalit kay Jimboy? Bakit ka napipikon sa laro lang? Ano bang meron? Anong meron? Tinatanong mo talaga sa akin kung anong meron, Clara ha? Akala mo ba nagbibiro lang ako kanina nung sinabi kong ikaw ang kursunada ko ha? Hindi, totoo yun. Gusto kita. Matagal na. Ano? Seryoso ka ba talaga dyan sa mga sinasabi mo, Alex? Oo, seryoso nga ako. Hindi lang kita basta kursunada lang. Mahal kita, Clara. Matagal na kitang mahal. Kaya nga napakasakit para sa akin na panoorin kayong dalawa na naglalandian sa harap ko ngayon eh.
Tapos alam mo ba kung ano ang nakakabwisit? Alam to ni Jimboy. Alam niya ang buong nararamdaman ko para sa'yo. Tapos nagagawa pa niyang tumawa ng ganyan na parang nangaasar lang. Mahal mo ako? Oo, seryoso ako ron, Clara. Pinlano niyo to, no? Pinagkaisahan niyo ako. Akala ko pa naman totoong magkakaibigan tayo rito. Lalo na tayong tatlo. Akala ko magbe-best friend tayo. Tapos gagawin niyo sa akin to. Gagawin niyo akong tanga at katatawanan sa harap ng buong barkada. Uy, teka lang. Makinig ka muna sa akin, pwede? Sinabi ko na sa'yo, wala talaga akong alam. Kung alam ko lang na ganito ang mangyayari, sorry talaga pare. Totoo yung sinabi ni Jimboy. Wala siyang kasalanan dito. Pinili ko siya kasi gusto ko rin talaga siya eh. Huwag mo siyang sisiyan kasi hindi naman niya to alam eh. Ngayon lang din ako umamin. At saka para malaman mo rin, alam ko na may gusto ka sa akin. Bago pa man tayo pumunta dito sa baler. Hindi ako manhid, Alex. Nararamdaman ko na may pagtingin ka sa akin. Alam mo naman pala eh. Alam mo naman palang mahal kita. Pero bakit kailangan ganituhin mo ako? Bakit kailangan ipahiya mo pa ako? Dahil gusto kong maging tapat sa'yo. At para malaman mo rin na wala kang pag-asa sa akin. Gusto ko na matauhan ka ngayon pa lang. Best friend lang ang tingin ko sa'yo. At hindi magbabago yun kahit na ano pang gawin mo. Bakit, Clara? Bakit hindi pwedeng maging higit pa sa kaibigan ang tingin mo sa akin? Ano bang kulang sa akin? Palagi naman ako nandyan para sa'yo, hindi ba? Lahat ng hilingin mo, ginagawa ko. Lahat ng oras binibigay ko sa'yo. Pero bakit si Jimboy? Alex naman. Sabihin mo, Clara. Huwag mo akong ina-Alex dyan. Hindi kita magugustuhan kahit ano pang gawin mo, Alex. Alam mo kung bakit? Kasi babae ka pa rin. Kahit gupit lalaki ka, kahit ganyan ang boses mo, kahit ganyan ang forma mo at kahit mag-asa lalaki ka sa harap ko, hindi mo mababago ang katotohanan na pareho tayong babae. At ang gusto ko, lalaki. Yung lalaki na pwedeng magpasaya sa akin at magbigay sa akin ng isang pamilya balang araw. Hindi mo maibibigay sa akin yon, Alex. Kahit kailan. Ganon? Dahil lang ba babae ako? Naging baliwala ng lahat ng pinagsamahan natin? Lahat ng pag-alaga, pag-aasikaso at pagpapahalaga sa'yo? Sa loob ng maraming taon, wala lang yon. Basura na lang ba na walang kwenta dahil lang ba hindi ako lalaki? Oo, at nagpapakatotoo lang ako. Hindi ko masisikmura yun, Alex. Sa totoo lang kapag nararamdaman ko na may iba sa mga yakap at haplos mo, maski sa pagtapik-tapik mo, nandidiri ako kasi alam kong may mali siya sa'yo yun. Clara, tama na yan. Masyado nang masakit yung mga sinasabi mo kay Alex eh. Tama na please. Hindi tayo dapat nagkakaganito eh. Magkakaibigan tayo. Hindi, Jimboy. Kailangan niyang marinig to para tuluyan na siyang magising sa katotohanan. Ayoko na kasing magpatuloy na umaasa siya sa akin. Alex, pakinggan mo ako ng mabuti. Hindi kita type at hindi kita magiging type kahit kailan. Ang pagmamahal mo sa akin walang kwenta dahil hindi ko naman kayang suklian yan eh. Kaya tigilan mo na ako. At wag mo nang sirain ng bakasyon ng buong barkada dahil lang sa kabadingan mo. Oo na. Sige na. Tama na. Mas mabuti nang alam mong totoo ngayon kaysa magmukha ka pang tanga, hindi ba? Magkaibigan lang tayo, Alex. Kung hindi mo kayang tanggapin yon, malaya kang lumayo sa akin. Uy, ba't naman ganyan, Clara? Walang ganun na naman oh. Dapat solid pa rin tayong tatlo. Mag-usap muna tayo ng maayos. Huwag nating daanin sa galit. Wag na. Ayos lang naman eh. Kung yan ang gusto ni Clara, sige, gagawin ko. Lalayo na ako sa inyo. Tsaka wag nyo na rin akong tatawaging pare. Tapos na ako sa inyong dalawa. Matapos kong sabihin yon, mabilis akong naglakad pa uwi sa accommodation. Natulog na ako at hindi na sila hinintay. Kinabukasan maaga akong nag-impake ng gamit habang tulog pa silang lahat. Sadyang hindi ko sila hinintay na magising dahil sa kahihiyang inabot ko kagabi matapos ang away namin. Umuwi akong mag-isa na napakabigat ng loob, dala-dala ang lahat ng sakit ng aking pagkabigo sa pag-ibig. Ilang araw din akong hindi lumabas ng bahay. Nagkulong lang ako sa kwarto at walang tigil sa kaiiyak hanggang inaalala ang pagkapahiya ko sa harap nilang lahat. Hanggang sa isang hapon, biglang may kumatok sa pinto ng bahay namin. Pagbukas ko, nagulat ako nang makita ko ang kaibigan kong si Jimboy na nakatayo ron at dinalaw ako para kumustahin ang lagay ko. Pinatuloy ko siya at doon kami nag-usap sa loob ng bahay.
Alex, kumusta ka na? Ilang araw ka nang hindi nagpapakita sa amin pagka uwi natin galing baler. Nag-alala ako sa'yo kaya dinalaw na kita rito. Ano pa ba ang ginagawa mo rito, Jimboy? Bakit kailangan mo pa akong puntahan dito sa bahay? Hindi mo naman sinasagot ang mga tawag ko. Kaya nagpunta na ako dito para mag-sorry ng maayos sa'yo. Seryoso, patawarin mo ako sa nangyari nung gabing yun. Sumpaman, hindi ko naman kontrolado ang sitwasyon Ako man nagulat din nung gusto nang malaman kung may gusto pala siya sa akin. Hindi ko talaga inaasahan yun. Pero hinayaan mong halikan ka niya sa pisngi sa harap ko. Alam mo kung gaano ko kagusto si Clara. Ikaw ang lagi kong sinasabihan, pre, di ba? Ikaw ang nakakaalam ng lahat ng sikreto ko. Tapos ganun, nakakalalaki ka Huwag kang magselo sa akin. Hindi ko naman type si Clara Sinabi ko naman sa'yo yun, di ba? Hindi ako magkakagusto sa babaeng di naliligo. O ayan, dyan ka magaling sa pagbibiro. Hindi naman ako nagbibiro Seryoso ko. Humihingi ako ng tawad sa'yo. Huwag ka na magtampo sa akin. Saka, si Clara at ako, wala namang kaming relasyon Saka hindi ko talaga sinasadyang saktan ka o agawan ka. Kaibigan pa rin tayo, pre. Huwag mo nga akong pinaglololo ko. Alam ko namang may gusto ka rin sa kanya Nahalata ko yun ng gabing yun. Kasi kilig na kilig ka Kaya mabuti pa, umuwi ka na. Sige, kung yan ang gusto mo. Pero babalik ako kapag kalmado ka na. Sana lang pre, hindi masira ang pagkakaibigan nating tatlo dahil lang dito Sige, mauna na ako. Pagkaalis ni Jimboy, masama pa rin ang loob ko sa kanilang dalawa. Pero makalipas ang ilang araw, unti-unti akong nagmuni-muni. Gusto ko nang magpatawad at makipag-ayos dahil nangihinayang ako sa pagkakaibigan namin. Lalo na't sinabi naman niyang hindi niya ako tataluhin at hindi niya papatulan si Clara dahil magkakaibigan kaming tatlo. Kaya naman isang hapon, nagpasya akong pumunta sa bahay nila Jimboy para tapusin na ang gulo. Pero tuluyan akong napatigil nang makita ko silang dalawa sa likod bahay na magkayakap at naghahalikan. Napaatras ako sa tindi ng gulat at sakit. Mabilis akong tumakbo pa uwi at doon na naman umiyak ng walang tigil. Dito na pumasok sa utak ko ang isang masamang plano. Naisip kong ipakulam si Jimboy para maghiganti sa panloloko niya sa akin. Traidor siya. Naisip ko na kapag nagkaroon siya ng malubhang sakit, unti-unti ring mawawala ang pagkagusto ni Clara sa kanya. Sa palagay ko kasi, yung panlabas na anyo lang naman niya ang nagustuhan ni Clara, kaya kapag naratay siya sa karamdaman, tiyak na iiwan din siya ng babaeng yon. At dahil nga sa matinding puot, tinutuo kong maghanap ng mangkukulam sa kalapit bayan. At hindi naman ako nabigo. Nakahanap ako ng isang matandang babae na may mahabang puting buhok, lukot-lukot ang balat at nakakatakot ang aura. Maupo ka, iha. Alam ko kung bakit ka napadpad dito sa pwesto ko. May dala kang mabigat na puot sa iyong dibdib. Sino ang taong gusto mong pagbayarin sa tindi ng galit mo? Ito ang litrato niya. Jimboy ang pangalan niya. Gusto kong saktan niyo siya, Lola. Gamit ang kakayahan niyo. Gusto ko na maranasan niyang matinding pagdurusa na hindi niya basta-basta makakalimutan. Lalaki? Iha, sigurado ka ba sa gusto mo? Talaga bang desidido ka na gawin ito sa kanya? Kapag inumpisahan na natin ang ritual, hindi na ito madaling bawiin. Ano pong ibig niyo sabihin? Hindi madali ang pagbawi ng sumpa. At saka hindi talaga ako nang babawi ng kulam, ha? Dahil iba ang balik sa akin noon o sa'yo na nagpakulam. Wala rin naman ho akong balak na bawiin ng kulam kung sakali man Kaya ituloy niyo na po yan. Masyadong masakit ang ginawa nila sa akin. Ginawa nila akong tanga kaya magbabayad sila. Namnamin nila ang ganti ko. Ano ba kasi ang dahilan, ha? At parang galit na galit ka sa taong ito. Ano ang nagawa niya sa'yo para hilingin mo ng ganito kabigatang parusa? Napakabata mo pa para magdala ng ganyang katinding puot sa puso mo. May kinalaman ba ito sa pag-ibig? Huwag niyo na ho akong tanungin ng dahilan kung bakit ako nagkakaganito. Hindi niyo na kailangan malaman ng kwento ng buhay ko kung anong meron sa amin ng lalaking yan. Nagpunta ho ako rito para hingin ng tulong niyo, hindi para magkwento.
Basta kulamin nyo na lang ho siya. Bigyan nyo siya ng sakit na mahihirapan gamutin ng mga doktor. Yun lang ho ang gusto ko. Pero bahala kong maningil ha. At kapag nagbago ang isip mo at gusto mo nang ipabawi ang sumpa, doble ang kailangan mong bayaran sa akin. Magbabayad ho ako at hindi po talaga ako aatras. Matapos marinig ng matanda ang sagot ko, tumango siya at dahan-dahang tumayo para kunin ang mga gagamitin mula sa isang madilim na sulok ng bahay niya. Naglabas siya ng isang maliit na manika na gawa sa itim na tela, isang itim na kandila, isang mangkok na may pulang likido na may amoy kalawang at isang mahabang karayom na may mga bakas pa ng dumi. Inilatag ng matanda ang larawan ni Jimboy sa sahig. Pagkatapos, pinatong niya ang itim na manika sa ibabaw nito. Sinindihan niya ang itim na kandila at inilagay ito sa unahan ng manika. Biglang gumalaw ang apoy ng kandila kahit sarado naman ang lahat ng bintana at pinto ng bahay. Humawak ang matanda sa mangkok at nagsimulang bumulong ng mga salitang hindi ko maintindihan. Habang bumubulong siya, ramdam ko ang unti-unting pagbigat ng hangin. Nakaramdam ako ng kaunting kilabot pero hindi ko na lang ito pinansin. Kinuha ng matanda ang mahabang karayom. Isinawsaw niya ang dulo nito doon sa pulang likido sa loob ng mangkok habang patuloy sa paulit-ulit na pagbigkas ng pangalan ni Jimboy. Pagkatapos, tumingin siya ng diretso sa aking mga mata. Huling pagkakataon, Iha. Sigurado ka ba talaga rito? Tignan mo ng mabuti ang larawan ng lalaking ito. Kapag ibinaon ko na ang karayom sa manika, wala nang bawi ang magaganap, ha? Lalapat na ang sumpa at magsisimula na mamayang gabi ang impyerno sa buhay niya. Ang kulit nyo naman ho eh. Sinabi ko na hong hindi magbabago ang isip ko eh. Gawin nyo na ho ang dapat yung gawin para magbayad ng traidor na yan. Naniniguro lang ako dahil baka biglang lumambot ang puso mo. Baka bumalik ka dito na umiiyak sa harapan ko para ipabawi ang kulam. Hindi nga ho mangyayari yan. Desidido talaga akong saktan siya tulad ng pagdurog nila sa puso ko. Ang tanging hiling ko lang naman ho eh, huwag niyo ho siyang papatayin. Gusto ko lang ho na maranasan niya ang magdusa. O sige, kung yan ang nais mo. Isang malubhang sakit na unti-unting umuubos sa lakas niya ang dadapo sa kanya. Ano, handa ka na ba? Handang-handa na ho ako. Simulan niyo na ho. Sa isang mabilis na galaw, ibinaon ng matanda ang karayom sa mismong tiyan ng manika. Kasabay ng pagbaong yun, biglang namatay ang apoy ng kandila at biglang tumahimik ang buong paligid. Huminto maging ang ihip ng hangin sa loob ng bahay. Pagkatapos nito, iniabot niya sa akin ang manika at sinabing itago ko na lamang ito sa isang lugar na hindi makikita ng sinumang tao. Kinuha ko ito at tinago sa aking bag. Nagbayad ako ng ilang libo sa matanda bago lumabas sa kanyang bahay. Pagdating ko sa bahay ay gabi na. Yung pakiramdam ko, pagod na pagod ako pero yung utak ko gising na gising dahil excited na akong malaman kung gumana na nga ang kulam. Paglipas ng ilang oras, naging sunod-sunod ang chat sa GC naming magkakabarkada na ilang araw ko ding hindi nabubuksan. Pinag-usapan nila na sinugod daw sa ospital ang kaibigan naming si Jimboy dahil namimilipit ang tiyan sa sakit. Sinubukan daw nilang bigyan ng gamot pero isinusuka lang ni Jimboy ang lahat ng pinapakain o ipinapainom sa kanya. Maya-maya pa, biglang may tumawag sa akin. Hello? Clara? Bakit napatawag ka ng ganitong oras? Gabi na! Mabuti naman at sinagot mo ang tawag ko. Ano kasi, Alex, si Jimboy, nabasa mo ba yung chat sa GC natin? Isinugod sa ospital si Jimboy. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Sobrang natatakot ako para sa kanya. Ha? Anong nangyari kay Jimboy? Bakit biglaan naman yata? Kailan lang nagkausap kami? Ano bang huling balita mo sa kanya? Wala pa eh. Wala pang bagong update si tita. Pero sabi niya kanina nagtataka raw ang mga doktor dahil wala naman silang makitang problema sa tiyan niya. Uulitin daw ang mga test at may idadagdag pa para malaman kung ano talaga ang nangyayari sa kanya. Kanina nakausap ko siya sa messenger. Namumutla siya at hirap na hirap talaga. Walang tigil sa pagdaing. Hindi ko kayang makita siyang gano'n na nahihirapan. Naaawa ko sa kanya kaya nga ako napatawag sa iyo eh. Ang bigat lang ng loob ko eh.
Ano bang gusto mong gawin natin? Wala din naman akong may tutulong sa'yo ngayon eh. Tsaka gabi na. Imposible namang mapuntahan natin siya sa ospital. Baka hindi rin tayo papasukin doon. Hindi naman ako magpapasama ngayon eh. Pero pwede bang bukas? Dalawin naman natin siya oh. Gusto ko siyang makita at makumusta mismo para mapanatag ang loob ko. Ano? Alex, alam kong galit ka sa amin. Alam kong malaki ang tampo mo pero sana isang tabi mo muna yun ngayon. Kailangan tayo ng kaibigan natin eh. Sasama ka ba sa akin bukas? Sige Clara. Kung yan ang gusto mo, sige. Ite-text na lang kita bukas kung anong oras ako pwedeng umalis dito sa bahay para sabay na lang tayong pumunta ron. Huwag ka masyadong mag-alala. Hindi mapapano yun. Magiging maayos din ang lagay niya. Maniwala ka. Sana nga Alex. Dasal lang. Oo, salamat ha. Alam ko namang mabuti kang tao at hindi mo talaga matitiis si Jimboy kahit nagkaaway pa kayo. Sige, hihintayin ko na lang yung text mo bukas ha, kung anong oras tayo pupunta sa ospital. O kaya puntahan mo ako dito sa bahay. Oo, sige. Magte-text na lang ako. Matulog ka na at gabi na. Ibinaba ko na ang tawag. Matapos ito ay naupo ako sa gilid ng aking higaan habang unti-unting napapangiti. Gumana talaga ang kulam. Dahil dito naramdaman ko ang kakaibang saya sa loob ko dahil nagtagumpay ako na pagbayarin ng traidor kong kaibigan. Pero sa kabila ng tagumpay na ito, may matinding lungkot at selos pa rin ako habang inaalala ang naging pag-uusap namin ni Clara. Grabe yung pag-aalala niya at matindi yung takot niya na baka may masamang mangyari sa lalaking yun. Mas lalo tuloy na trigger ang selos na nararamdaman ko dahil alam ko hindi ko mararanasan ng ganong pag-aalala at pagmamahal mula kay Clara dahil sa kasarian ko. Dahil dito, kinabukasan hindi ko sinipot si Clara. Panay ang tawag niya sa akin, panay ang text at chat pero wala akong sinagot maski isa. Makalipas ang isang linggo, nabalitaan kong inuwi na si Jimboy sa bahay nila. Dahil dito, nagpa siya akong pumunta sa bahay nila at palihim na sumilip sa nakabukas na bintana ng kanyang kwarto. Doon nakita ko silang dalawa. Si Jimboy nakahiga, namumutla at halatang nangangayayat. Si Clara naman nakaupo sa gilid ng higaan, may hawak na mangkok. Jimboy, pilitin mong humigop kahit konting sabaw lang. Isang linggo nang walang laman ng tiyan mo oh. Pakiusap naman oh, kumain ka para magkaroon ka ng lakas. Ayoko, Clara. Isusuka ko lang ulit yan eh. Ayaw ng katawan ko sa pagkain. Pero kailangan mo to. Tuluyan kang manghihina niyan. Please naman oh, labanan mo yan kasi alam mo, sabi ng mga doktor mo, maayos naman lahat ng mga organs mo eh. Walang mali sa katawan mo. Wala silang makitang sakit. Bakit, Clara? Bakit ako nagkakaganito? Mamamatay na ba ako? Ito na ba yung ikamamatay kong sakit? Huwag kang magsalita ng ganyan. Sobra mo akong pinag-aalala eh. Hindi ko kayang ganito. Natatakot ako baka bigla kang mawala sa akin. Hindi ko alam ang gagawin ko, Jimboy. Oh, huwag kang umiyak. Okay lang naman ako eh. Kaya ko pa naman. Hindi naman kita kagad iiwan eh. Kaya huwag ka nang matakot. Paanong okay? Tignan mo nga yung sarili mo, nangihina ka na ng husto oh. Kung pwede lang na ako nang makaramdam niyan eh, gagawin ko. Ang sakit. Sakit pala na makitang nagdurusa ng ganyan yung taong pinakamamahal mo. Kaya pakiusap, huwag kang susuko ha. Nandito lang ako sa tabi mo. Hindi kita iiwan kahit na anong mangyari. Maraming salamat, Clara. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita, Jimboy. Higit pa sa buhay ko. Kaya pakiusap, magpakalakas ka para sa akin ha. Para sa pangarap nating pamilya balang araw. Habang nag-uusap sila, bigla na lang namilipit ang buong katawan ni Jimboy. Napahawak siya ng mahigpit sa kanyang sikmura at doon tuluyan na siyang napaatungal sa matinding sakit. Napaiyak siya ng malakas habang ang mga binti niya ay namuluktot sa higaan. Kitang-kita ko mula sa pwesto ko sa bintana kung paano lumabas ang mga ugat sa leeg niya at kung paano namutla ang buong mukha niya sa isang iglap lang. Si Clara naman tuluyang nagpanik. Binitiwan niya ang hawak na mangkok kaya natapon ito sa sahig. Agad na niyakap niya si Jimboy at patuloy pa rin sa pag-iyak.
Paulit-ulit niyang hinahalikan ang mukha at noo ni Jimboy, pilit na binubulungan ng mga salitang pampakalma kahit na ang sarili niyang katawan ay nanginginig na rin sa matinding takot. Laban lang, Jimboy, ha? Please, laban lang. Clara, ang sakit. Parang may pumupunit at sumasaksak sa loob ng tiyan ko. Parang gumagalaw. Ang sakit. Diyos ko, tama na, please. Teka, saan ba masakit, ha? Dito. Yung dati pa rin ba? Oo. Teka lang, tatawagin ko lang si tita, ha? Hihingi ako ng tulong. Ibabalik ka namin sa ospital ngayon din. Huwag na. Walang magagawa ang ospital. Huwag mo akong iwan, ha. Hawakan mo lang ang kamay ko, Clara. Pakiusap dito ka lang. Agad na hinawakan ni Clara ang dalawang kamay ni Jimboy at hinalikan nito ng paulit-ulit. Kitang-kita ko sa mukha ni Clara ang sobrang takot. Doon sa pwesto ko sa labas ng bintana, tahimik lang ako na nakatitig sa kanila. Hindi ako umiimik. Ramdam ko kung paano nila ipaglaban at damayan ang isa't isa sa gitna ng paghihirap na ito. Dahil dito lalong nadurog ang puso ko. Hindi dahil sa selos, kundi dahil napagtanto ko kung kaano pala kalala ang nagawa ko. Sa gitna ng kanyang pagdaing, biglang lumingon si Jimboy sa direksyon ng bintana. Mismong sa pwesto ko kung saan ako nakatayo. Nanlaki ang kanyang mga mata at bigla siyang napatigil sa kanyang pag-ungol. Kahit nanginginig at namimilipit, pinilit niyang iangat ang kanyang nangihinang kamay at dahan-dahang itinuro ang kinalalagyan ko. Napansin ni Clara ang biglang pag-iba ng tingin ni Jimboy. Mabilis siyang lumingon sa kanyang likod para tignan ko anong tinuturo ni Jimboy. Alex, nandyan ka pala. Halika rito, samahan mo kaming dalawa ni Jimboy. Pasensya na. Nakita ko kasing nakabukas yung bintana kaya sumilip muna ako. Pasok ka rito sa loob, Alex. Dumaan ka sa pinto sa sala. Tumango na lang ako at dahan-dahang umalis sa tapat ng bintana at naglakad paikot patungo sa tapat ng pintuan sa sala. Pagpihit ko sa hawakan, dire-diretso kong pumasok sa loob hanggang sa kwarto. At mula sa malapitan, mas lalong nadurog ang puso ko sa nakita ko. Tadtad din pala ng sugat at kate sa buong braso at binti si Jimboy. Pre? Mabuti naman at nagpakita ka na. Akala ko talaga tuluyan mo na kaming kinalimutan ni Clara pagkatapos nung nangyari dun sa beach eh. Hindi pre. Pasensya na kung ngayon lang ako nakadalaw ah. Hindi na ako nakadalaw sa iyo sa ospital at maraming pinapaasikaso sa akin si nanay eh. Kaya nung nabasa ko sa JC na nakauwi ka na, agad akong sumilip dito para kumustahin ka. Hindi ako okay pre. Sumusumpong-sumpong na naman ang sakit ng tiyan ko eh. Nahihirapan na ako. Baka ito na talaga ang ikamatay ko. Pero kung ito na nga ang magiging dahilan, sana hindi naman ako mahirapan masyado. Natatakot na kasi ako pare. Hindi ka mamamatay pre. Lakasan mo lang ang loob mo. Teka, yung mga nasa braso mo, ano ba yan? Ewan ko ba, hindi ko alam. Pag uwi ko galing sa ospital, bigla na lang tumubo ang mga butlig na yan na sobrang kate. Pag kinakamot ko, nagtutubig, tapos nagiging sugat. Pero, iyaan mo na yan. Ang mahalaga nandito ka ngayon. Gumaan bigla ang pakiramdam ko nung makita kitang nakasilip sa bintana at pumasok dito. Bakit naman? Dahil sa wakas, nagpakita na rin yung pinagkakatiwalaan kong kaibigan sa lahat. Alam mo ba nung hindi mo sinasagot ang mga tawag ni Clara, natakot talaga ako eh. Akala ko binuwag mo na yung pagkakaibigan natin dahil sa naging kasalanan ko sa'yo. Sorry talaga pre ha. Ayoko naman talagang saktan ang damdamin mo, kaya lang... Tama na. Huwag kang humingi ng tawad. Ako ang dapat humingi ng tawad sa'yo, pre. Oh, bakit ka naman umiiyak? Pambihira ka naman, Alex, oh. Ano bang nangyayari? May nagawa kasi akong kasalanan sa inyo eh. Kaya hindi na ako nararapat na maging kaibigan nyo. Napakasama akong tao. Kasalanan ko ang lahat ng to. Ako ang may gawa sa inyo, Jimboy. Ha? Anong pinagsasabi mo, pre? Paano mo naging kasalanan tong sakit ko?
Ipinakulam kita. Yung biglang sakit ng tiyan mo na isinusuka mo lang lahat ng gamot, pati ang mga sugat at katin na lumalabas sa buong katawan mo ngayon. Gawa yan ng kulam na ipinalagay ko sa'yo. Ano? Alex, anong klaseng biro yan? Hindi magandang biro yan ngayon ha? May sakit si Jimboy tapos ganyan ang sasabihin mo? Hindi nga ako nagbibiro. Dahil sa sobrang galit at inggit ko sa inyong dalawa, nung makita ko kayo naghahalikan sa likod bahay nyo nung hapon na makikipag-ayos sana ako. Nilamon ako ng selos, Jimboy. Dahil mahal na mahal ko si Clara. Higit pa sa kaibigan ang tingin ko sa kanya. Pero alam kong kailanman hindi niya ako matatanggap dahil tomboy ako eh. Dahil sa tindi ng galit ko sa'yo, nagpunta ako sa isang mangkukulam at pinatira kita gamit ang itim na manika at karayom. Patawarin niyo ako. Pakiusap, patawarin niyo ako. Alex, seryoso ka ba talaga? Kaibigan kita, pre. Tinuring kitang tunay na kapatid. Paano mo nagawa sa akin to? Kaya nga, ang sama mo. Bakit mo ginawa to sa amin? Bakit, Alex? Bakit ka nagpadala sa galit mo? Sa selos? Ano, dahil lang dyan handa mong patayin ang kaibigan mo? Ganyan ba kalupit ang pagmamahal mo, ha? Clara, ang tiyan ko. Masakit na naman, aray! Alex, pakiusap naman oh. Bawiin mo na to. Sobrang sakit na talaga, hindi ko na kaya. Pakiusap, kung totoo man yung kademonyohan na ginawa mo, please ayusin mo na to ngayon din. Alisin mo ng sumpa ng kulam. Sige na, bawiin mo na, Alex! Nataranta ako sa tindi ng hiyaw ni Jimboy at sa pagmamakaawa ni Clara. Doon ko naramdaman ang totoong takot dahil harap-harapan ko nang nakikita ang resulta ng kademonyohang ginawa ko. Lalo pang umatungal sa sakit si Jimboy habang sa tuluyan na siyang nahulog mula sa kama at gumulong sa sahig habang nakadiin ang mga braso sa kanyang sikmura. Umiyak ng mas malakas si Clara at pilit na niyakap ang katawan ni Jimboy na unti-unting naninigas sa sahig habang sumisigaw sa sakit. Ipatatanggal ko na, pre. Maghintay ka. Pupuntahan ko na ngayon din yung mangkukulam. Lakasan mo ang loob mo. Sana hindi pa huli ang lahat, Alex. Sana. Hindi, Clara. Dahil hindi ko naman hiniling na patayin siya eh. Gusto ko lang na magkasakit siya at magdusa dahil sa pagtatraidor niya sa akin. Pero nagkamali ako. Inaamin ko na, nagkamali ako. Ayusin mo sana to, Alex. Hindi ko kakayanin na mawala si Jimboy. Kapag nawala siya, maski ako mawawala na rin. Yan ang tandaan mo. Kasabay ng huling sinabi ni Clara, biglang bumukas ang pinto at nagpanik na pumasok ang mga magulang ni Jimboy. Nabulabog sila sa tindi ng ingay sa loob ng kwarto. Walang sali-salita, binuhat nila si Jimboy na tuluyang nanghihina habang si Clara naman sumunod sa kanila habang patuloy ang pag-iyak. Muli nilang isinakay si Jimboy sa sasakyan para itakbo sa ospital. Hindi na ako nagsayang ng oras. Pagkalabas ko sa bahay nila, sumakay na ako kagad ng tricycle at nagpahatid sa bahay ng mangkukulam. Pagdating ko doon, mabilis akong naglakad palapit sa kanyang pintuan. Bukas ang pinto kaya pumasok na ako. Nakita ko siyang nakaupo sa silya sa madilim na sulok ng kanyang sala. Diretso kong lumapit sa kanya. Lola, bumalik ako para sabihin sa inyo na tigilan na po natin to. Parang awa niyo na po. Anong sabi mo? Babawiin mo ng sumpa? Bakit naman ganon? Nakita ko na po ang kaibigan ko. Hirap na po siya. Nakakaawa. Hindi kaya ng konsensya ko. Alam mong sinabihan na kita noon kung sigurado ka ba o hindi. Anong sinagot mo? Hindi ba ang sabi mo oo? Siguradong sigurado ka. Tapos heto ka ngayon, bumabalik sa akin para bawiin ang sumpa. Opo, bawiin niyo na po. Hirap na po siya. Tsaka tinakbo na po siya ulit sa ospital eh. Alam naman nating hindi siya gagaling doon. Hindi ko pwedeng bawiin yan. Kapag inalis ko ang sumpa, sa akin tatalbog ang balik niyan. Ako ang babalikan ng sarili kong kulam. Pero may proteksyon ka namang suot, hindi ba? Paano kayo babalikan ng sumpa kung may agimat naman kayong pangontra dyan sa katawan nyo at dito sa bahay nyo? Iba ang pangontra sa panangga ng ganting kulam, Alex.
Malakas ang itim na enerhiyang pinakawalan ko. Kapag hinarang ko yun, wawasakin din ito ang proteksyon ko. Magbabayad po ako, Lola. Kahit magkano. Basta kaya ko, ibibigay ko. Basta pagalingin niyo lang po siya. Alisin niyo na yung sakit na nararamdaman niya. Hindi, Iha. Hindi lahat ng bagay ay nadadaan sa pera. Binalaan na kita nung una, hindi ba? Sinabi ko sa'yo na wag lalambot ang puso mo kapag sinimulan na ang ritual. Inulit-ulit ko pa nga yun sa'yo. Tapos ngayon babalik ka rito para mangulit. Pasensya na po talaga, Lola. Pero nung makita ko siyang sobrang hirap na hirap, maski ko tila nahihirapan na rin eh. Kaibigan ko po si Jimboy. Para na kaming magkapatid. Mali po talaga ang ginawa ko sa kanya. Nilamon lang ako ng selos at galit pero hindi po kaya ng konsensya ko to. Kapag may nangyari sa kanyang masama, hindi ko kakayanin. Huli na. Bago ka dapat pumunta rito, nag-isip ka muna. Ang kulam, hindi isang laro na kapag naawa ka bigla, pwede mo nang bawiin na parang walang nangyari. Alam ko po yun. Kasalanan ko talaga ang lahat. Pero huwag niyong hayaang mamatay si Jimboy nang dahil sa akin. Kung kailangan ako na lang po ang magdusa kapalit ng kaligtasan niya. Sige po, tatanggapin ko yun. Ako na lang po ang kulamin niyo. Ay nako, kabataan nga talaga ngayon. Pabago-bago ng isip. Lola, sige na po. Pagalingin niyo na po ang kaibigan ko. May isang paraan pero delikadong gawin. Ano pong gagawin? Sabihin niyo sa akin. Gagawin ko po alang-alang sa kaibigan ko. Kailangan mong magdala ng buhay na itim na manok. 7 barya sa 7 magkakaibang tao at isang gamit ni Jimboy na may pawis niya. Sige po. Maghahanap po ako. Gagawa ko ng paraan para makuha ang lahat ng yan. Sige, ihanda mo ang lahat ng mga sinabi ko. Pero siguraduhin mo bago maghating gabi, nandirito ka na sa harap ko. Dahil kapag pumatak ang madaling araw, tuluyan ng makakain ng kulam ang buong laman loob ng kaibigan mo at wala na akong magagawa kahit ubusin mo pa ang lahat ng pera mo sa mundo. Opo, Lola. Babalik ako bago maghating gabi. Kasama ang lahat ng kailangan nyo. Pangako po yun. Maraming salamat po. Mabilis akong tumakbo palabas ng bahay ng matanda at sumakay agad ng tricycle. Habang umaandar kami, nakita kong 1:00 pa lang ng tanghali. Alam kong may sapat na oras pa ako para humanap ng mga kakailanganing gamit para sa pag-alis ng sumpa. Agad kong tinawagan si Clara. Hello, Alex? Nandito pa kami sa ospital. Sinusuri pa si Jimboy ng mga doktor. Clara, makinig ka sa akin ng mabuti ha. Nakausap ko ng matandang mangkukulam. May pag-asa pang matanggal ang kulam pero kailangan ko ng tulong mo ngayon din. Ano yon? Sabihin mo kahit ano gagawin ko basta gumaling lang si Jimboy. Anong kailangan mo? Kailangan ko ng kahit na anong damit o gamit na may pawis niya na hindi pa nalalabhan. Pumunta ka ngayon dito sa ospital. Ipapakuha ko yung suot niya ngayon. May dala naman kaming bihisan niya eh. Sasabihin ko na lang kina tita na bihisan siya. Oo, sige Clara. Pupunta na ako ngayon dyan. Sige, pero bilisan mo ha. Parang awa mo na kasi sabi ng mga doktor baka kailangan operahan siya kapag hindi pa rin tumigil ang pananakit ng tiyan niya. Huwag kang mag-alala. Gagawin ko ang lahat ng to para kay Jimboy. Gagaling na siya, Clara. Gagaling na siya. Salamat. Sige na, mag-ingat ka sa biyahe mo ha. Bumiyahe agad ako papuntang ospital. Pagdating ko doon, patakbo akong pumunta sa waiting area ng emergency room kung saan naghihintay si Clara. Agad niyang iniabot sa akin ang isang plastic na naglalaman ng t-shirt ni Jimboy. Matapos makuha ang damit, lumabas ako kagad sa kalsada para mamalimos ng tigpipiso sa mga hindi ko kakilala. Ginawa ko ito hanggang sa makumpleto ko ang 7 barya. Pagkatapos nito, naghanap naman ako ng itim na manok. Medyo nahirapan ako dahil karamihan sa mga binibenta sa palengke, kulay puti ang balahibo. Mabuti na lang may isang matandang tindero sa pinakadulong pwesto na may tinitindang purong itim na manok. Binayaran ko kagad ito at inilagay niya ang manok sa loob ng isang sako. Bitbit lahat ang mga kailangang gamit, muli akong bumalik sa bahay ng mangkukulam. 6:00 na ng gabi nang makarating ako sa bahay niya. Nang tuluyan ng dumilim ang paligid,
Inayos na ng matanda ang mga alay sa sahig at nagsimula na sa ritual ng pagbawi. Tatanungin kita ulit bago ko umpisahan ang pagbabawi. Sigurado ka na ba talaga dito? Wala nang atrasan to kapag nagsimula na ako. Maaaring ikaw talaga ang balikan ng kulam na to. Kaya ba ng sikmura mo ang sakit na dinaranas ng kaibigan mo? Handa po ako. Ako naman po ang may kasalanan ng lahat ng ito eh. Kaya pakiusap po, simulan nyo na. Hindi ko kayang mabuhay araw-araw na alam kong pinapatay ko ang sarili kong kaibigan. O sige, ikaw ang humingi nito kaya panindigan mo. Hawakan mo ng magkabilang kamay ang manika habang nakapatong sa t-shirt ng kaibigan mo. Ipunla mo sa isip mo na sa'yo na ililipat ang lahat ng sakit. At tandaan mo, wag na wag kang bibitiw o sisigaw habang binubunot ko ang karayom. Dahil kapag naputol ang koneksyon ng ritual, pareho kayong dugoang mamamatay ng kaibigan mo ngayon ding gabing ito. Inilabas ng matanda ang itim na manika mula sa kanyang tabi at inilagay ito sa ibabaw ng t-shirt ni Jimboy. Inilatag niya ang 7 barya paikot sa manika habang ang itim na manok naman itinali niya sa kanyang tabi. Nagsimula nang bumulong ang matanda ng mga hindi ko maintindihang orasyon hanggang sa tuluyan kaming pinaligiran ng makapal na usok mula sa sinindihan niyang insenso. Agad kong hinawakan ng mahigpit ang mga kamay ng manika. Habang hawak ko ito, dahan-dahan namang hinahawakan ng matanda ang dulo ng karayom at unti-unti itong hinihila palabas mula sa tiyan ng manika. Habang unti-unting lumalabas ang karayom, naramdaman ko ang biglang tusok sa sarili kong sikmura. Napapikit ako, napakagatlabi para lang hindi ako makasigaw. Pilit kong tinitiis ang kirot at hindi ko talaga binitiwan ang mga kamay ng manika hanggang sa tuluyan matanggal ng matanda ang buong karayom. Kasabay ng huling hila niya, biglang namatay ang kandila sa harap namin at nawala ang usok ng insenso. Sinabi ng matanda na tapos na raw ang ritual at kailangan ko nang umalis. Medyo pagewang-gewang pa nga ako noon habang naglalakad palabas ng bakuran niya. Sumakay ako kagad ng tricycle para makauwi na. 8:00 na ng gabi nang makarating ako sa bahay. Dire-diretso akong pumasok sa loob at humiga sa sofa sa sala dahil sa tindi ng pagod at panghihina ng mga tuhod ko. Agad kong kinapkap ang cellphone ko sa bulsa para tawagan si Clara at itanong kung ano nang lagay ni Jimboy sa ospital. Clara, kumusta? Kumusta si Jimboy? Anong lagay niya ngayon dyan sa ospital ha? Kalmado na siya ngayon, Alex. Nakatulog na si Jimboy sa wakas pagkatapos ng ilang oras na paghihirap. Ako munang nagbabantay sa kanya rito ngayon. Salamat naman. Nakatulog na siya? Wala na ba siyang nararamdamang sakit o kahit na anong kirot dyan sa tiyan niya? Oo, bigla na lang siyang tumahimik kanina. Kung hindi ako nagkakamali, mga bandang 7:00 yata ng gabi yun. Biglang nawala yung pamimilipit at pag-atungal niya. Nakahinga siya ng malalim at tuluyan ng nakatulog ng mahimbing. Alex, ibig bang sabihin nito na gawa mo ang dapat mong gawin? Ligtas na ba si Jimboy? Oo, Clara. Nagawa ko ang lahat. Huwag kang mag-alala dyan. Magiging maayos na ang lahat ngayon. Sigurado ako na hindi nababalik ang sakit sa kanya. Ligtas na si Jimboy. Naku, salamat naman kung ganon. Pero Alex, bakit ganyan ang boses mo? Bakit para kang nanghihina? Napapagod ka ba? Kamusta ka naman? Ayos ka lang ba? Para kasing hingal ang boses mo habang nagsasalita eh. May nangyari ba sa'yo ron sa bahay ng mangkukulam? Ano kasi? Anong nangyari? Sabihin mo sa akin. Sa akin na kasi inilipat ng matanda yung sumpa ng kulam. Ako na ang dadanas ng lahat ng sakit na nararamdaman ni Jimboy, Clara. Ano? Diyos ko naman, Alex. Akala ko ba magiging okay ng lahat? Bakit kailangan may ganyan pa? Magiging okay na si Jimboy. Yun naman ang importante, hindi ba? Ligtas na ang kaibigan ko. Paano ka? Paano ka, Alex? Paano mo matitiis yung sakit na yun? Okay lang ako. Huwag mo kong isipin. Kasalanan ko naman to lahat eh. Makatarungan lang na ako ang magbayad sa lahat ng kasamaang pumasok sa utak ko. Clara, pakiusap.
Pagising ni Jimboy, pakisabi na lang sa kanya. Pasensya na ha. Sobrang sorry. Tsaka sorry din sa'yo. Maling-mali na nagalit ako sa inyo ng ganun. Lalo na't wala naman talagang tayo. Wala naman naloko eh. Ako lang talagang tanga na nagpadala ng labis sa galit at inggit, sa selos. I'm sorry talaga, Clara. Hindi ko dapat ginawa ang lahat ng ito. Maling-mali talaga ako. Bakit mo ba kasi ginawa yun? Alam mo naman na mahal kita, hindi ba? Mahal kita pero bilang kapatid. Bilang pinakamatalik na kaibigan. Hanggang dun lang talaga yon. At ayaw kong baguhin o lagpasan yun kasi sobrang halaga mo sa akin. Natatakot ako na kapag nagkarelasyon tayo, hindi na tayo maging okay. Baka tuluyan kang mawala sa buhay ko. Iniingatan ko kung ano ang meron tayo. Kaya sobrang sakit para sa akin na humantong tayo sa ganito. Pero Alex, makinig ka ha. Pwede pa naman tayong mag-usap eh. Pwede pa tayong magkaayos. Salamat, Clara. Sige, hihintayin ko kayo. Pagkababa ko ng tawag, nagsimula na ang aking kalbaryo. Sumakit na ng husto ang tiyan ko at panay na ang suka ko. Hindi ako makakain hanggang sa manghina na ako at halos hindi na makatayo. Nilagnat din ako ng matindi. Samantala matapos ang ilang araw, tinupad ni Jimboy at Clara ang kanilang pangako. Dinalaw nila ako sa bahay kasama ang buong tropa. Nang makita nila ang aking malalang kalagayan, ang isa sa mga kaibigan namin nagsabi na may kakilala silang mahusay na albularyo sa kabilang bayan. At kung maniniwala raw ako, pwede niya akong samahan papunta ron. Hindi nga kami nag-aksaya pa ng oras at dinala nila ako ron para masuri. Sa tulong ng panggagamot ng albularyo, hindi na lumala pa ang sakit ko. Unti-unting nawala ang sumpa sa aking katawan sa mga sumunod na linggo. Ayon sa albularyo, ang pinakamabisang gamot talaga sa kulam ay ang pagpapatawad. Ang buong pusong pagpapatawad nila Jimboy at Clara ang tunay na nagpawalang bisa sa itim na kapangyarihan ng mangkukulam. Lumipas ang 2 taon, ikinasal sina Jimboy at Clara. Ako ang napili nilang maging best man. Suot ko ang pinakamagandang suit ko habang naglalakad ako sa loob ng simbahan. Habang nagaganap ang seremonya ng kasal, biglang nagkatinginan kami ng maid of honor. Ngumiti siya sa akin at ngumiti rin ako sa kanya. Ang babaeng yon ay si Vanessa at siya na po ngayon ang nagpapasaya sa buhay ko. Hanggang dito na lamang po ang aking sulat, Miss Winnie. Maraming salamat po dahil binasa niyo ito para maihatid ang aking kwento sa inyong mga tagapakinig. Sana po ay magsilbing aral ito sa lahat na ang inggit at selos walang ibang patutunguhan kundi kapahamakan sa sarili at sa mga taong tapat na nagmamahal sa atin. Natutunan ko na sa kabila ng nagawa kong pagkakamali, ang buong pusong pagpapatawad pa rin ang pinakamalakas na kapangyarihan para maghilom ang sugat at ito rin ang magbibigay daan para sa isang bagong simula. More power po sa inyong programa. Lubos na gumagalang, Alex. Sana po ay nagustuhan niyo ang ibinahagi naming kwento sa inyo ngayon. Kukunin ko na rin po ang pagkakataong ito para pasalamatan kayo sa lahat po ng nakinig at nagkomento sa mga nauna naming upload. Abangan niyo pa po sana ang mga susunod naming upload ha, at huwag kalilimutang mag-subscribe, like, share and comment sa mga stories namin. Para po mabilis niyong makita kung may bago kaming upload, pindutin niyo lang po ang notification bell para lagi kayong updated at notified. Aasahan ko pa rin po ang inyong suporta ha. Konting-konti na lang po marireach na natin ang 100k subscribers. Tama. Siyempre sa tulong po ninyo. Muli ako po si Miss Winnie at kasama ko pa rin po si Sir John. Go, go, go! Team Johnny! Nagpapasalamat po kami sa inyong walang sawang pakikinig at pagsuporta. God bless po sa ating lahat!